magandang hapon. Magandang hapon, magandang hapon sa lahat. Magandang hapon, magandang hapon. Ayan. Hello po, good afternoon, good afternoon, good afternoon. Magandang hapon sa lahat. Magandang hapon, magandang hapon. Ayan, patap-tap and share po tayo mga ma'am sir. Tap-tap and share po tayo. Tap-tap and share po tayo. Tap-tap and share po. Tap-tap and share. Hello po, good afternoon, good afternoon, good afternoon. Ayan, good afternoon po, good afternoon, good afternoon, good afternoon. Ayan, tap-tap and share po tayo mga ma'am sir. Tap-tap and share po. Tap-tap and share. Tap-tap and share. Ayan, hello po. Good afternoon sa lahat. Magandang hapon. Magandang hapon. Magandang hapon. Ayan, tap-tap and share po tayo mga ma'am sir. Tap-tap and share po tayo. Tap-tap and share. Tap-tap and share po tayo. Tap-tap and share. Tap-tap and share. Ayan, hello po. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Ayan, tap-tap and share tayo mga ma'am sir. Tap-tap and share po. Pag umabot tayo ng 150 viewers, start po tayo agad-agad. Kaya patap-tap and share po tayo. Patap-tap and share. Tap-tap and share po. Tap-tap and share. Ayan. Hello po. Hello, hello. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Ayan. Tap-tap and share po tayo mga ma'am sir. Tap-tap and share. Tap-tap and share. Ayan. Nasa 60 na tayo. 60 na, 60, 60, 60. Ayan, hello po. Good afternoon. Magandang hapon. Ayan, medyo na-delay si Teacher Seppi. Ayan, ayan. Sige po, sige po. Paano po? Tap-tap and share tayo. Tap-tap and share. Ayan, mag-100 na tayo. Mag-100 na po. Ayan. Sige, gusto niyo po mag-start na tayo? Pa-comment ako ng maraming yes dyan sa chat box. Gusto niyo mag-start na tayo? Pa-comment ng yes dyan sa chat box. Pa-comment po ng yes. Pa-comment ng yes dyan sa chat box. Pa-comment ng maraming yeses dyan sa chat box po. Dyan sa chat box, pa-comment ng maraming yeses kung gusto niyo mag-start na tayo agad-agad. Ayan. Hello po. Good afternoon. Good afternoon sa lahat. Magandang hapon. Magandang hapon. Magandang hapon. Magandang hapon. Ayan. Sige, sige. Okay. Ayan. So, start tayo with our first question agad. Start tayo with our first question agad-agad. Ayan ka. Nung last na session natin, dito tayo nag-end mga ma'am sir. Kaya dito tayo mag-start today. Okay. Ayan. First question po natin. Ayan. A car travels. Sorry. Ala. Asa na kaya yun? Wait lang po. Ayun. Okay, ayan. Nandito na, nandito na. Okay. A car travels 150 kilometers in 3 hours. What is its average speed? Ayan. Sige po, pa-comment po ng ano natin. Yes po, civil service po, civil service, civil service po, civil service. Gabi lang po ang let natin, mga ma'am sir. Gabi po ang let. Okay, ayan. So, first question natin. Ano po ang sagot natin dito? Anong sagot? Okay, ayan. So, simple lang. We have the speed is equals to distance over time, di ba? Ayan, our total distance is equal to 150 kilometers over time, which is 3 hours, and that gives us 50 kilometers per hour. Okay? Ayan, so that is letter C na agad tayo dyan. Okay? Ayan, pa-screenshot ako dito mga ma'am sir. Pa-screenshot po, pa-screenshot. Pa-screenshot ako dito. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, sige. Next question tayo. Each of the members blank given the opportunity to speak at the assembly are, have been, were, is, or be. Ayan. Oh. Ano ang sagot natin dito? Ano po ang sagot natin dito, mga ma'am sir? Ano ang sagot natin dito? Ayan. Sige po, deal tayo ulit mga ma'am sir. Pag gusto nyong i-repost ito ni Teacher Seppi, ayan, patap-tap po tayo hanggang 150k po. Okay? Ayan, same sa deal natin dati. Ayan, 150,000 po like sa live na ito. I-repost po ito ni Teacher Seppi dito sa TikTok. Okay? Ayan, sige. Okay, each of the members, blah, blah, blah. Anong subject natin dito? Ayan, pag subject-verb agreement, marami talaga, magkaiba talaga ang sagot sa chat box natin. So, anong subject muna? So, check natin. Ano ang subject natin sa sentence na ito? Ano po ang subject natin sa sentence na ito? Sige nga.
Pa-comment dyan kung anong subject. Very good. Ang subject natin dito, mga ma'am sir, is each po. That is singular subject. So that means singular verb tayo dito. Remember, members is not the subject kasi object lang siya ng preposition of and it does not affect the subject-verb agreement. Okay? Clear po ba tayo? Each. Ayan. So singular po yan. So singular verb tayo. O, dito tayo. Plural. 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 Singular, base. Ayan. So, alin ang sagot natin dito? Wala na tayo sa tatlo agad-agad, oh, 'di ba? Wala din tayo sa base, of course. Okay? Letter D tayo diyan. Nakuha mga ma'am sir. Nakuha po. Ayan, nakuha po mga ma'am sir, nakuha po. Sige nga, pa-comment ako ng 2. Pa-comment ako ng 2 kung nakuha. Pa-comment ako ng 2 kung nakuha. Ayan, deal tayo mga ma'am sir. 150,000 likes sa live na ito. I-repost po ito ni Teacher Seppi yung video, okay? Ayan, sige, screenshot tayo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay. Ayan, sa mga gusto pong sumali, bago tayo magpatuloy, may advertisement tayo. August 2025, civil service coaching natin from 700 today today. Gawin ko itong 300. Ayan, kaya message nyo lang ako ng CSA 300 dito po sa Blue Up sa Blue Up page si Teacher Seppi. Ayan, Blue Up page si Teacher Seppi, yung may 1.3 million followers. Yan po ang i-message ninyo. CSA 300, anong kasama sa CSA 300? Daily coaching po mga ma'am sir, ongoing po yan, 8 to 9 p.m. Tapos, yung mga previous coaching, mapapanood nyo din po. Okay? Kasi nare-record namin lahat ng live sessions. And weekly mock test po kasama dyan, mga ma'am sir. And itong 2 days final coaching, ginawa ko po yung 4 days. Kaya, i-message nyo po ako. Okay? Ayan, dyan sa Blue Up page po ni Teacher Seppi, yung may 1.3 million followers. Next tayo. A father is 28 years older than his son. In 6 years, the father will be twice as old as his son. What is the son's current age? Sige daw. Sige po, patry po neto. Patry po sa question na ito, age problem. Ayan, sige po, patry lang po, solve mga ma'am sir. Try lang po, try. A father is 28 years older than his son. In 6 years, the father will be twice as old as his son. What is the son's current age? Okay, ayan. Sige. Okay, so ang gagawin natin dito mga ma'am sir, mag-tabulate ulit tayo, 'di ba? Sabi ko sa inyo, unang tanong, pag ganito yung yung age problem, yung unang sentence diyan sa problem, tells their current ages. Okay? Ayan. So si father at saka si son. Now po, yung age nila now, si father is 28 years older than his son, pero sinabi ba dyan kung ilang taon si son? Hindi. So we let the son's age as X. Tapos si father is 28 years older, so that means ang father is X plus 28. Okay? Ngayon, in 6 years, ang sabi dyan. So that means after 6 years. Pag after 6 years, mag-a-add tayo ng edad. So that means plus 6 po yan, di ba? In 6 years, that means si father would be X plus 28 plus 6, that becomes X plus 34, di ba po? Tapos si son would be X plus 6. Okay? Ayan, ngayon, eto na yung gagamitin natin sa equation. Using this one, sa second part ng second sentence, the father will be twice as old as his son. Okay? Sabi dyan, si father daw is twice as old as his son. Okay? Ngayon, si father ilang taon in 6 years? That is X plus 34. And the son is twice the son, that is, son is X plus 6. Lagay natin yan dito. Then, distribute natin yan mga ma'am sir. 2 times X, we have 2X. 2 times 6, that is plus 12. And of course, X plus 34. Okay? Ayan. Sige. Tapos, transpose lang natin si X dito kasi mas maliit yung X, di ba, kaysa 2X. Tapos, transpose natin si 12 dito. Magiging 34 minus 12 is equal to 2X minus X. O, di ba? So, how much po ito mga ma'am sir? How much? That is 22 is equal to X po. Ito yung age ng son. Nakuha? Ayan, so letter E po tayo dyan. Nakuha po mga ma'am sir? Ayan, nakuha po. Nakuha po ba? Nakuha mga ma'am sir, nakuha. Ayan.
Sige, pwede nyo po to balikan mga ma'am sir. Basta kung may repost po ni Teacher Sepi. Kaya patap-tap lang po, tap-tap lang mga ma'am sir. Tap-tap lang po tayo hanggang 150,000. Okay? 150,000 likes. Patap-tap po. I-repost po ito ni Teacher Sepi. Yan po yung deal natin. Okay? Ayan. Sige. Yes po, pwede nyo po itong balikan mga ma'am sir. Pwede nyo intindihin ulit or balikan yung problem. Kung paano sinolve. Basta, ayan, maabot tayo ng 50,000 likes. Okay, next tayo. Screenshot tayo, mga ma'am sir. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, ayan. Sige, sige, sige. Okay, ayan. So, dito tayo, dito tayo. Ayan, dito tayo, dito tayo, dito tayo. The ratio of boys to girls in the class is 5:7. If there are 35 boys, how many girls are there? Ayan. O, ano yung ano natin dyan? O, ano yung ano natin dito? Patry po, patry, patry. If there are 35 boys, how many girls are there? Ayan. O. So that's 5:7. Tapos, ayan, etong ano ha? Boys to girls, ito mga ma'am sir. Boys to girls, 5 ang boys, 7 parts ang girls. And sabi dyan, there are 35 boys. So, from here, naging 35 siya. Anong ginawa kay ano? O, ganito lang yung gagawin natin mga ma'am sir. Basta ano? Ayan. Ilan daw? Ilan? Anong ginawa ba dito kay 5 para naging 35? Nag-multiply lang tayo ng 7. So that means eto siya, multiply lang din ng 7. Ganun lang siya mga ma'am sir. 49 tayo dyan ang girls which is, ayan. Letter D tayo dyan. Pwede naman tayong ratio. 5:7 is equal to 35:x. Diba? So anong ginawa? Ganito din ang gagawin natin. Huwag na tayong multiply. 7 times 35 tapos divided by 5. That will take time. Okay? So 5 times something. Anong ginawa kay 5 para naging 35? Nag-multiply lang tayo ng 7. So that means mag-multiply lang din tayo ng 7 dito. So naging 49. Diba? Ganun lang siya kabilis. Okay? Ayan. Sige, sige. Nakuha po ba? Ayan, kung nakuha po mga ma'am sir, pa-comment ako ng 4 dyan sa chat box. Pa-comment po ako ng 4 dyan sa chat box kung nakuha. Ayan, pa-comment ako ng 4 dyan sa chat box. Pa-comment ako ng 4. Diba? Okay, sige po. Pa-screenshot. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ayan, 18K na tayo. Ayan, 18K na tayo mga ma'am sir. Patap-tap po para sa 150,000 likes para may repost yung video na to. Okay, next tayo, the group of athletes blank training for the upcoming championship. Ayan, dito naman tayo. The group of athletes blank training for the upcoming championship. R, have been, is, were, be. Ayan, anong sagot natin dito? Anong sagot? Anong sagot po? Anong sagot? Anong sagot? Are training for the upcoming championship, have been training for the upcoming championship. Ayan, ayan. Or is training for the upcoming championship, or were training for the upcoming championship, or be training. Anong sagot? Anong sagot? Dito mga ma'am sir, dito na papasok yung tinatawag natin na, anong subject ulit? Anong subject? Anong subject? Anong subject? Okay, ayan. Yes, ayan. Ang subject natin is group mga ma'am sir. Now, pag sinabi, ayan, eto siya ang tinatawag natin na collective noun. Now, may rule tayo dyan mga ma'am sir sa collective nouns. Pag collective nouns ang subject, ayan, collective nouns ang subject. Pag acting as a unit, okay? Acting as a unit, that is plus singular verb tayo ha, tandaan nyo yan. Pero if the collective noun members, okay, of the collective noun is acting separately, ayan, or individually, mga ganon, separately, that is plus plural verb tayo, okay? Now, meron tayong, sa acting separately, mga ma'am sir, meron tayong mga indicators dito like one by one, mga ganon, okay? Or individually, okay? Ayan, individually.
Ayan, yung mga ganon, ng mga indicators ha. So that means, dito mga ma'am sir, yung group of athletes ba, are they acting or are they training individually? Of course, that's athletes, di ba? So that means they are team. Okay? So group yan siya. They are acting as a unit. Dito tayo dadaan. Acting as a unit, singular verb tayo dyan. Okay? Ayan. O, di ba? Yan. As a unit, so that means singular verb tayo. So in this case, plural, plural, singular, plural, and base. Ayan. So anong sagot natin? Final answer natin? Ayan. Anong final answer? Anong final answer? Final answer natin? Yes, of course. That is letter C. The group of athletes, ayan, is training for the upcoming championship. Okay? Now, pwede nating dyan. Pag tawag nito, pag may nakalagay dito training 1 by 1. Ayan. So pag may nakalagay diyan 1 by 1. Ayan. So the group of athletes blank training 1 by 1 for the upcoming championship. So diyan na tayo papasok, mag-plural tayo. Okay? Ayan. Sige, sige. Clear po ba tayo? Pa-comment ako ng 5. Pa-comment ako ng 5 mga ma'am sir. Pa-comment ako ng 5. Ayan. Pa-comment ako ng 5. Pa-comment ako ng 5. Tandaan nyo ha, collective nouns, collective nouns. Okay. Ayan, sige po, pa-screenshot tayo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ayan, sa mga gustong sumali sa civil service review natin ha. Ayan, message lang po ako sa Blue App po for only 300. Binaba na po yan. Ayan, from 700, ginawa na siyang 300. Okay, ayan. Next tayo, simplify. 36 divided by 6 plus 8 times 3. Oh. Ano yung natin dyan? Ano ang sagot natin dyan? Oh. Ayan, it's Sir, sabi niya, it's Sir Boy Lay. Ayan, sabi, Sir, bakit may 1, 2, 3, 1, 2, 3 online selling po ba to? Ayan, pwede po kayong umalis, ma'am, or sir. Ayan, okay? Ayan, kasi the reason why I ask my listeners and viewers to take a screenshot of the question, kasi para pag wala silang pwede nilang mag-over ulit. Nakuha mo? Ayan, so ganun lang po yun. Kung hindi nyo po gusto, pwede po kayong umalis sa live na ito. Ayan, ganun lang naman yung kasimple. Okay, sige, sige. Anong sagot? Anong sagot? Anong sagot? Okay, ayan. So, pag ganito mga ma'am, sir, meron tayong tinatawag na PEMDAS. Ayan ha. Eto naman, may magwawala. Ayan. Or, PEDMAS. Ayan. Ayan, PEDMAS. Okay, so dito tayo. PEMDAS or PEDMAS ha. Teacher Sepi, bakit may bago na naman, PEDMAS? Kasi mga ma'am sir, basta magkasunod yung multiplication and division, ayan, basta magkasunod yan sila. Kung sinong nauna, yun ang natin, uunahin, okay? But here, wala namang magkasunod, pero may in between, may plus po. So that means this one, 36 divided by 6 is 6. And then plus 8 times 3, we have 24, and this one is equal to 30, which is letter C. Now, teacher, paano po yung magkasunod? Halimbawa, 36, ayan, times 4, and then divided by 9. Ayan, yung mga ganyan ha. So, natin, i-multiply po muna natin. Ayan, i-multiply po muna natin kasi nauna si multiplication kaysa kay division, di ba? Basta magkasunod sila mga ma'am sir, left to right kaagad tayo dyan ha. Basta magkasunod yan silang dalawa, kahit mahaba pa yan kung ilang basta magkasunod sila lahat-lahat. Times, divide, times, divide, mga ganon. Kahit gaano kahaba dyan, left to right kaagad tayo ha. Yan yung rule dyan, okay? Ayan, so this one is 144. Ayan, so divided by 9. How much po pag 144 divided by 9? Ayan, divided by 9, that gives us 16 if I'm not mistaken. Patry nga. Yes, okay, so that is 16. Ganyan po ha. Magkasunod, halimbawa naman, 36. Ayan, divided by 4 times 9, iba na po ang result neto ha. Hindi siya 1 ha, hindi 1 ha. Ayan, dito ulit, left to right tayo. Magkasunod si division, multiplication, kaya siya may PEDMAS, di ba? Division, multiplication, di ba? Ayan, so in this case po, 34 divided by 4,
This gives us 9 times 9, that is 81. Okay? Not 1. Kasi yung iba, mag-ano kagad, teacher, unahin dapat ang multiplication. So, 4 times 9. Tapos, bago tayo mag-divide, kasi dapat PEMDAS yan, nauna si multiplication. No. Basta magkasunod yung dalawa, walang minus or plus, left to right tayo. Yun yung rule dyan. Okay? Ma'am Sheji Sacramento, maraming salamat po sa Rose. Ayan pa, screenshot po. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ayan, 33K na tayo mga ma'am sir. Patap-tap pa po, patap-tap pa po, patap-tap po. Ayan, laban po tayo. Next question. The new policy, along with the previous regulations, blank reviewed by the board. Ayan. So, ano yung sagot natin? Are, has been, have been, is, were. Ayan. Sige, dito tayo. Dito tayo, dito tayo. Okay, ayan. Dito tayo dito tayo. Sorry may nakita ko dito, dapat dalawa, pwedeng dalawa dito ang sagot natin ha, pwedeng dalawa. Okay, so dito tayo ha. Check natin mga ma'am sir. Dito po na tayo, mag-identify muna tayo ng subject. Ano po ang subject natin dito? Ano po ang subject natin dito? Ayan, explain ko sa inyo kung bakit dalawa yung sagot dito. Okay, ayan. So ano yung ano natin? Ano dapat ang sagot na, ano ang subject? Very good. Ang ano natin, subject is the new policy. This is singular subject. New policy, that means isa lang, di ba? So singular subject tayo. Tandaan natin mga ma'am sir, yung phrases na introduced by, along with, ano pa ba yung isa, together with, ayan, together with, in addition to, yung mga ganito, in addition to, as well as, ayan, isa. Ito yung grabbing as well as, ayan. Phrases introduced by, together with, along with, in addition to, as well as, mga ganyan. They are what you call intervening phrases and they don't affect the subject-verb agreement and usually they are separated by 2 commas. They just add information but they don't affect the subject-verb agreement. Tandaan po natin yan ha. Ayan, so in this case po, singular subject tayo. Hindi subject ang previous regulations. Okay? Ayan, so singular subject tayo, new policy, singular verb tayo dyan. Okay, plural, singular, plural, and singular, plural. Now, singular verb, ito yung sinasabi ko sa'yo, dalawa ang sagot. Okay? Dalawa ang sagot natin dito. Wala tayo kay letter A, letter C, at saka letter D. Bakit dalawa? Kasi dito tayo mga ma'am sir. Pareho silang, ang sentence natin is passive. Nasa passive voice ng verb tayo, okay? Passive voice ng verb. Pag sinabi nating is reviewed, ayan, is reviewed, present po yan siya, na tawag nito, present passive po yan siya. Has been reviewed, that is present perfect passive, okay? Ayan, wala tayong time indicator dito kung present ba yan siya or present perfect. Walang time indicator, kaya pwede tayo sa dalawa, okay? Pero, sa ganito kasi mga ma'am sir, pag dalawa yung sagot, ano dapat ang isasagot natin? Final sa civil service. Ayan. Eto, question nyo na. Ayan, ano ang final sagot natin kung sa civil service kung magte-take tayo? Ano ang final answer natin? Yes, very good. Sa nauna tayo lagi mga ma'am sir. Yung pinakaunang tamang sagot doon sa choices, yun ang isasagot natin. Kasi hindi po tayo pwedeng sumagot ng dalawang sagot sa isang tanong. Okay, clear po ba? Ayan, clear po ba? Clear po ba tayo doon? Clear po? Klaro po? Ayan. Dapat tandaan nyo yan Walang sasagot ng dalawa. Kung dalawa ang sagot, huwag nyong isagot ang dalawa. Doon tayo sa unang tamang sagot, yun ang isasagot natin. Clear po? Clear po ba? Clear? Okay, sige nga. Pa-comment nga ako ng 7. Pa-comment ako ng 7. Ayan. Pa-comment po ako ng 7. Pa-comment po ako ng 7. Okay, very good, very good, very good. Pa-screenshot, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Next tayo. What is the area of the circle with a radius of 5? Ayan, use pi is equal to 3.14. Anong sagot natin dyan?
Yes po, final answer natin doon is letter B po ha. Letter B po, kaya po inext ko yung letter D. Ayan. Okay, sige, sige, sige. Dito tayo, mga ma'am sir. Dito tayo. Ano ang sagot nila dito? Ano ang sagot? Ano ang sagot? Ayan. Sige po, patap-tap pa mga ma'am sir. Tap-tap pa po tayo. Tap-tap pa po tayo. Ayan. 41K na tayo. 109 na lang. 100,000 likes na. 100,000 likes na lang kailangan natin. Tap-tap lang po habang nanonood. Thank you so much. Thank you so much po. Thank you so much. Yes, very good. That is, area of the circle is equal to pi r squared. Di ba po? And then, pi is 3.14. Sabi dyan, given. Di ba? Ayan, oh, given, oh. Ayan, pag ganyan ang question, mga ma'am sir, gagamitin talaga natin yan, ha? Para makuha natin yung ano. Ayan, just rim. Ayan. Shout out from Hulosulu. Ayan. Good afternoon. Good afternoon. And then r squared tayo. Ang radius natin is 5. So 5 squared po yan. Okay? So of course, square po muna natin. Sa PEMDAS method ulit tayo. 3.14. 5 times 5 mga ma'am sir, that is 25. Or 5 squared is 25. Multiply natin to. O, 25 times 3, that is 75. Diba po? Plus, eto mga ma'am sir, 0.14 times 25, that gives us 3.5 po, okay? Paano ba yan, teacher? Paano nyo kinuha yung 3.5? Paano yan? Okay, ayan. O, isagutan mo na natin ha, that is 78.5 po yan, which is letter C. Paano ba yun ginawa? Okay. Nagme-mental math kasi ako, mga ma'am sir, pag hindi, may mga ano kasi ako, instances na kailangan nating gamitan ng, ang tawag nito, mental math. Okay, ayan. So, 0.14. O, diba? 0.14 times 25. Tapos, i-divide natin to ng 2, i-times 2 natin to. Ang result niyan, mga ma'am sir, is 0.7. Tapos, eto naman is 50 na. Nakuha niya? Tapos, i-divide ulit natin to ng 2. Tapos, ganyan ang ginagawa ko. Mental lang ha, hindi yan ano, mental math po. Tapos, i-multiply. Kung divide mo sa kabila, multiply mo sa kabila. Ganun lang yon, okay? Tapos, times 2 din po yan. Magiging 0.7 divided by 2, that is 0.35. O, diba? 0.35, I'm sorry. Ito pala, 0.7 mga ma'am sir. Sorry for that. Ayan, 0.14, kalahati nun is 0.07. Sorry. And then, 0.07 divided by 0.07 divided by 2, that gives us 0.35. Wait lang, burahin ko para mas klaro. So, this is 0.35. Mental math lang to mga ma'am sir ha, and this is 100. Multiply natin yan. 2 zeros, move natin yan. Ayan. This is 0.35. Bakit ako nag-ano? Ayan. 0.035 pala. 2 zeros, move tayo. 1, 2. Ayan. So, ang sagot niyan is 3.5. So, i-add lang natin kay 75 yan. Kaya nag 3.5 ako dyan. Mental math lang yan, mga ma'am sir. Hindi, wag nyo nang anuhin. Ayan. I-practice nyo na lang po yan. I-practice nyo na lang po yung ganyan. Yung tawag nito. Pwede kayong sa practice nyo, gamit kayo ng ganito. Tawag nito, isulat-sulat nyo lang hanggang sa maano nyo. Hanggang sa makuha nyo yan. Okay? Ayan. Sige, sige. Tulad nung ginawa natin sa ano yon sa percentage, di ba? Ayan. Last session natin. Okay. Saan nakuha ang 0.14? Dito po yan mga ma'am sir. Oh. Dito po yan. 0.14. 3 times 25 is 75. 0.14 times 25, eto po yon. Okay? Ayan. Sige, 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 sige. Ayan, practice lang yan. Konting practice lang mga ma'am sir, okay? Ayan, sige. Ay, isa pa lang advice si Teacher Seppi as civil service coach. Ngayon pa lang mga ma'am sir, i-memorize nyo na. Ito yung kailangan nyo tong gawin mga ma'am sir para pagdating sa actual civil service, hindi nyo na kailangan mag-solve pa. Ayan. 1 squared hanggang 30 squared. I-memorize niyo yan. 1 squared is 1, 2 squared is 4, 3 squared is 9, 4 squared is 16. Ganon. Okay? Ayan. Tapos, yung isa naman, 1 cube hanggang 30 cube. I-memorize niyo yan. Teacher Seppi, bakit kailangan kong i-memorize yan? Para pagdating sa actual exam, halimbawa, may question doon na 10 cube. Hala, ano yung 10 cube? Magsosolve pa tayo. Whereas kung memorize nyo na yan, diretso na kaagad yan 1,000. Nakuha nyo? Okay. Okay. Ayan. Tapos meron pa. Okay? Aside from this na kailangan nyo i-memorize, isa pang i-memorize nyo mga ma'am sir, yung mga basic percentage, decimal fraction conversion. Ano yon? Halimbawa, 1/2,
1 half, that is 0.5, that is 50%. Yung mga ganyan mga ma'am sir, dapat ngayon pa lang i-memorize nyo na yan kung balak nyo mag-take ng test sa August 11 para ayan, malaking tulong na po yan mga ma'am sir. Hindi nyo na po, sasayangin pa yung 3 hours and 10 minutes. Ayan, hindi nyo na mabawasan yan. Gagamitin nyo na lang sa pagsagot ng mga questions. Hindi nyo na kailangan bawasan yan para mag-solve pa. Hala, magkano yung 1/5? Hala, magkano nga yan sa sa percentage? O, 'di ba? Whereas kung memorize niyo na yan, diretso na tayo sa 20%. O, 'di ba? Ganun lang 'yan. Okay? Ngayon, i-memorize niyo na agad-agad yan ha. Advice yan from Teacher Sepi as Civil Service Coach. Okay. Pa-screenshot ako dito mga ma'am sir. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. August 10 pala. Sorry. Last year, August 11. Ayan, sige, dito tayo. Next question, August 10 pala, sorry. The quality of work blank improved significantly over the past year. Ayan, Okay, ayan, Anong sagot natin dito? Pwede po ba calculator sa exam? Hindi po, bawal po ang calculator. Kaya I always hindi ko po i-advise sa inyo i-memorize yung 1 squared hanggang 30 squared, 1 cube hanggang 30 cube, at saka yung 1/4 mga ganon, 1/5 to decimal to fraction. Kung may calculator, hindi ko po yan i-advise. Kaso walang calculator allowed ha. Bawal ang calculator. Okay? Ayan, live po tayo sa mamayang gabi po mga ma'am sir, mamayang gabi po, okay? Ayan, sige, dito muna tayo, Mixture problem. Sige, bukas, natin yan. Noted yan mga ma'am sir, yung mixture problem. Okay, dito tayo. Ayan, 55K pa lang po tayo mga ma'am sir. Gusto niyo ba i-repost yung video na to? Ayan, gusto niyo po ba i-repost yung video na to mga ma'am sir? Gusto niyo ba o ayaw? Ayan. Ayan, gusto nyo ba o ayaw? O, 'di ba? Kung gusto po ninyong i-repost ko to mga ma'am sir, ayan, pwede nyong balikan yung lesson natin. Ayan, tap po. Ayan, 150,000 likes ra po. Ayan, 150,000 likes lang po ang hinihingi ni Teacher Sepi. Nasa 57,000 likes na po tayo. Okay? Ayan, so we only need 93,000 likes na lang po. Okay? Okay. Okay. Taga Cebu ka po ba, sir? Hindi po, but I'm Visaya. Ayan. I was born in Bay City, Negros Oriental, and I was raised in North Cotabato, Mindanao. And ngayon, dito na ako nakabase sa Luzon. Okay, ayan. Sige. Okay. Sa general info naman sir, tips po, need na reviewin. Pag general info mga ma'am sir, wala kayong dapat na reviewin doon, okay? Ayan, walang reviewin. Ang gagawin nyo lang po, usually current events, mga ganon, yung mga nangyayari. Try to research kung anong nangyayari sa paligid natin, sa buong mundo. Ayan, ano yung war in Ukraine, yung mga ganon. General info po. At saka yung mga basic lang ng mga general info, sino yung unang babaeng prime minister, yung mga ganon. Or sino yung prime minister ngayon sa Ukraine, yung mga war, US, tawag nito, Ukraine-Russian war, ayan, Israel-Iran war, dapat alam nyo yan mga ma'am sir. Kailangan nyo lang manood ng balita or maki-update lang, okay? Ayan, sige. Dito tayo, quality of work. Anong subject natin? Ano ang subject natin dito? Quality of work. Anong subject? Anong subject? Okay, subject natin is quality. Work is just object of lang. Okay, quality of work. Singular po si quality. Ayan, quality is singular. So, singular verb tayo dito. Ayan, so singular, plural. O, wala na tayo kay D at saka E. Ayan, So, ano yung final answer natin? Ano yung natin? Yung sa po namin mga ma'am sir, daily po yung daily session po yung sa namin sa paid review. Kaya sali na po kayo for 300 pesos. From 700 binaba ko na yan ng 300.
Okay, ayan. So, ang tamang sagot natin dito, ayan, letter B tayo, has, letter B, ayan. Wala tayo kay letter C or letter A. Bakit? Ayan, time indicator natin over the past year. Ayan, over the past year, that means perfect tenses. Okay, ayan, perfect tense tayo dyan. Okay, ayan, perfect tense ang gagamitin. Ano nga ang perfect tense? Pwede tayo, has or have. Ayan. Has or have plus past participle. Present perfect in particular, okay? Ayan, past participle. Ayan, yan po yung pattern niya. Sa ano natin mga ma'am sir, ito yung gagamitin natin. Of course, nag-isa lang yan. Has plus past participle yung improve po, okay? Ayan, and yung time indicator natin over the past year, that means the action started here up until here. Nakuha nyo? Yan yung perfect tenses po ang gagamitin natin pag ganito, okay? Ayan, perfect tenses. Halimbawa, Teacher Seppi has been teaching or coaching for 10 years. O, 'di ba? Sabi ko doon for 10 years. For 10 years, that means since the time I started up until now. Okay? Ayan, for 10 years. That means present perfect yung gagamitin natin, has or have plus past participle lagi. Okay? Ayan. Sige po, pa-screenshot mga ma'am sir. Ayan, pa-screenshot po. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bakit po tayo mag-letter E, Scorpio? Ayan, bakit ano po bang ang rationalization ninyo? Ayan, tanggapin ko yung sagot nyo, letter E, basta ma-rationalize nyo. Okay, ayan. Ayan, pwede nating anuhin yung basta yung tama, ma-rationalize nyo ng tama, Scorpio, ayan, wala pong problema doon. Basta tama ang rationalization, ha? Ayan, kung rationalize wala dito, wala doon, ay, next tayo, next question. Ayan, sa mga gustong sumali, ha, August 2025. Ayan. Civil Service Coaching from 700, 300. Today ko lang po to ginawang 300 mga ma'am sir ha. Message me CSE 300 dito po sa Blue App. Blue App ha, Blue App page. Ayan, ni Teacher Seppi na may 1.3 million followers. Ang kasama dyan, daily coaching po hanggang final coaching na yan sa August mga ma'am sir. Wala pong ano dyan. Weekly mock test po. And 4 days na final coaching, hindi na 2 days yan. And then, pwede nyong balikan yung previous session natin. Okay? Ayan. Ay, bagal. Mama Z, wala po tayong dito ha. Libre lang po ito kaya ba't po kayo nagrereklamo? Ayan, sige. Feeling entitled? Ayan, sige. Next question tayo. Oh, a number is increased by 40% to become 140. What was the original number? Okay, ayan. Sige, sige. Demanding siya. Ayan. Okay. Ano yung sagot natin dito? Anong sagot natin dito? Anong sagot? Oh, ayan ha. A number is increased by 40% to become 140. O ano daw yung what was the original number? Etong 140 mga ma'am sir, nag-add lang tayo. May, of course, nag-increase tayo ng 40%. So that means 100% plus 40%. Yon, di ba? Ayan. Oh. Ayan. So, that is 140% din yung 140. So, eto, 140% siya. So, 140% of X, we don't know that number, is equal to 140. Tapos, eto, 1.4 of course, of X is equal to 140. Then, divided by 1.4, 1.4. Ayan. O, cancel that. O, diba? I don't encourage everyone to take or to use the decimal. So, paano ba natin to gawing madali lang teacher? Okay, move natin to ng isa, magiging 14 na yan siya. Kung mag-move ka ng isa to the right sa baba, move ka rin ng isa. Andito yung decimal, move ka rin ng isa, dagdag ka ng 0. So, 1,400 na yan. Cancel na natin yung 14. That is 1. At tapos, add natin 0, 100 yung number na yon. Letter C. Nakuha? Nakuha po? Nakuha po mga ma'am sir? Nakuha po? Ayan, sige nga. Kung nakuha, pa-comment ako ng 10. Pa-comment ako ng 10. Pa-comment ako ng 10. Ayan, pa-comment ako ng 10. Ayan, yes po. I always use whole number. Madali lang naman po i-manipulate yung mga numbers mga ma'am sir. Konting practice lang po talaga. Konting practice. Okay, ayan.
Pa-screenshot, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Saan po nakuha yung 1.4? Dito po yan mga ma'am sir. Dito po yan ma'am. 140%. If it change natin sa decimal, 1.4 yan. Kasi mag-move tayo ng 2 decimal places, di ba po? Magiging 1.4 na siya. Okay. Pa-screenshot, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ayan. Yung andito tapos ano, yung mambabas lang or manggulo lang, ayan, diretso yan block. Okay, ayan. Bawal po tayo mag-next. Bawal po tayo mag-next. Next tayo, the number of issues blank raised during the meeting. Ayan. The number of issues blank raised during the meeting is, were, has, are, were. Dito tayo. Ayan. Dati, everyday ako nagla-live mga ma'am sir. Kaso lang, medyo pa final coaching na ng civil service kaya madalang na ako nakakapag-live ng civil service. Ayan. Busy na po kasi si Teacher Sepi dun sa paid group at saka sa LET. Okay? Ayan. So, pag may oras pa ako, nagla-live ako. Pero pag busy talaga sa schedule, ayan. Doon na po kami kasi nagde-daily session po kami dun sa paid group po. Okay? Ayan. Kaya message nyo ako sa mga gustong sumali. Hala, patapos na tayo mga ma'am sir. Kailangan po 1 hour lang po yung video para ma-repost. Now, kung hindi po tayo abot ng 150,000, pwede ko po i-extend yung live natin. Ayan. Pero hindi ko na siya ma-repost kasi lalagpas na siya ng 1 hour na video. 1 hour lang po kasi ang allowed ni TikTok. Ayan. Kaya kung gusto nyo i-repost to, laban tayo sa top. Okay? Ayan. Sige. Okay. Ayan. Tandaan natin mga ma'am sir. The number, ano nga yung The number plus anong verb yun? At saka yung number expression. Ayan. Ganun lang siya kasimple. Ayan. Plus, ano tayo dyan? Ayan. Pag the number, yes, singular verb tayo dyan. Pag a number, plural verb tayo dyan. Ganun lang siya kasimple. The number tayo dito. Kahit issues pa yan. Object of the preposition lang yung issues. Okay? Ayan. The number, singular verb tayo dyan. Ayan. Pag singular verb, singular, plural, singular, plural, plural. O, wala na. Cancel na D at saka B at saka E. O, diba? It's just between. Ayan, between letter A and C. Okay. Ano ang sagot? A or C? A or C? The number of issues is raised during the meeting or the number of issues has raised during the meeting? Okay. Ayan. So, ang tamang sagot natin dito, mga ma'am sir, is letter A tayo. Napansin nyo, mga ma'am sir? Our sentence is in passive. Ano ba yung passive? Ano ba yung passive voice? Okay, passive voice. Kasi, eto mga ma'am sir, pwede kasing mawala yung by eh. The number of issues is raised during the meeting. Kung C kasi ang isasagot nyo, mga ma'am sir, kung C ang isasagot ninyo, the number of issues has raised during the meeting. So that means, yung issue mismo ang nag-raise ng sarili nila. Nakuha nyo? Ayan. Passive voice yung verb natin ha. Passive voice tayo dyan. Okay, so ganito kasi yung mga ma'am sir. I-change ko to sa active ha, from active. Ito yung active natin, active voice. Paano ba maging active yan? Nawala kasi yung subject natin dito. Okay, so shall we just say somebody. Okay, somebody has raised, somebody raises the number of issues, ayan, during the meeting. Ayan, okay. So, yan yung natin. Yan yung, tawag na ito, active voice ng verb. Sa active kasi, pag i-passive kasi yan natin mga ma'am sir, yung object natin, the number of issues, magiging subject. Ito yung passive natin. Ganon yung rule dyan. Okay? Magiging passive ang object ng active verb, voice na sentence, magiging subject sa passive. Tapos, ito siya, pwede yung mawala yung subject. Okay? The number of issues is raised during the meeting. So, ganun yung passive niya. Okay? May ako niyan. Gusto niyo ba mag-lecture tayo dito sa active at saka passive voice? Ayan. Active at saka passive voice. Gusto niyo ba?
Ayan, gusto nyo ba? Gusto nyo ba? Hindi natin pwedeng gamitin ano, kasi nga, eto siya, naka-passive tayo. Hindi pwedeng gamitin si has kasi nga, active lang siya. Has raised, dapat, eto siya, has been. Para maging sagot ang letter C, dapat has been, ayan, has been raised. Ganun dapat ang ano natin. Has been para maging tama siyang sagot dito kasi nga, passive yung verb natin. Kaso, has lang siya. Has raised is. Has raised is active. Has raised is active. Active voice po yan siya ng verb. Ang ano niya, ang passive niya is has been raised. Okay? Nakuha nyo? Ayan, ganun dapat yun. Ganun dapat. Okay. Pa-screenshot tayo, mga ma'am sir. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Charvy, sabi niya, was, sabi ng Google. Ayan, sige po, pwede nyo po ano, doon po kayo mag-review sa Google, wag po dito. Ayan. Nakakainis yung mga ganyan. Wala naman sa choices ang was. Bakit natin isasagot ang was? Sige nga, Ma'am Charvina, pilitan. Bakit natin isasagot ang was dyan? Wala namang was sa choices. Ano ba? Ganun ba tayo pag nag-take ng test sa civil service, magreklamo tayo kasi yun ang sagot, wala sa choices? Ano ba? Ganun ba? Ganun ba? Ayan, sige, magwala tayo doon sa ano, sa testing area. Ayan, pa-screenshot tayo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ayan, dito tayo. Magwala tayo sa testing area. Tapos i-insist natin yung ano, wala sa choices na sagot. Ayan. Ang dami-dami. Last live ko, ang daming magaling. Sa Google. Ayan. Google dependent. Ayan, sige. Dito tayo. Wala namang problema yun sa akin mga ma'am sir, basta ma-rationalize ninyo, no? Basta ma-rationalize ninyo na yun ang sagot, basta tama yung rationalization ninyo, walang problema yun. Ayan, isasagot nyo. Walang problema yon. Sa akin kasi, nagbabase lang ako, yung rationalization ko, nagbabase doon sa stem or yung sa question mismo at saka sa choices. Huwag na tayong lumabas kung ano yung wala doon sa choices, yun ang isasagot natin. Ano ba yan? Gusto nyo pa lagyan ng letter F na choice? Ay, nako. Okay, dito tayo. 4 times x. Ayan, distribute lang natin yan. Magiging 4x tayo dyan. 4 times negative 3, that is negative 12 is equal to 20. Ayan, tapos transpose natin yan kasi we're solving or looking for the value of x, di ba? Okay, so 4x is equal to 20. Magiging plus po si 12 mga ma'am sir. Magiging plus yan. Okay? Okay, ayan. Okay, so 4x is equal to 32 divided by 4, divided by 4. Ayan, x is equal to 8 tayo dyan, ha? Okay, baka may nagsabi dyan, ano na naman tayo? 12 dapat ang sagot. Letter F, gagawa tayo ng choice letter F. Okay. Screenshot tayo, mga ma'am sir. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hala! 126K na. Grabe. Konti na lang, mga ma'am sir. Konti na lang. Patapos na tayo. Ayan, konti na lang. Para may repost natin to bago mag 1 hour yung live. Ayan. Sige, next tayo. Neither the teacher nor the students blank. Ayan, naputol yata. Wait lang, liitan natin. Okay. Neither the teacher nor the students blank ready for the exam. Is, are, was, has, have been. Ayan. Yung gustong sumagot ng letter F dyan, sige, sabihin nyo na yung choice nyo. May sasagot ba ng letter F? Magdagdag ng choices? Sige. Pwede pa ngayon. Habang hindi ko pa ni-rational. Ayan, sige. Oy, may letter F ba tayong idagdag? May magdagdag pa ng letter F at saka letter J na choices? Sige, idagdag nyo na bago natin i-rationalize. Okay. Ayan, anong subject natin dito? Dito muna tayo sa subject.
Ayan, dito tayo sa subject. Oy, maraming salamat po sa mga nagbibigay ng gifts ha. Maraming salamat po. Ayan, Ma'am She Sacramento, Ma'am Pan, maraming salamat sa roses. Ru, maraming salamat po sa rose. It's Z, thank you. It is Z. Maraming salamat sa rose. Nix, maraming salamat sa rose. Reniel, maraming salamat po sa Somukat. Ayan, thank you so much. Okay, ayan. Sige, sige. Oh, subject natin is the students. Neither nor, 'di ba sabi ko, neither nor, either or yung isa, either or. Meron pa tayong not only, but also. Ayan. Actually, tatlo yan sila, but also. Pag ganito mga ma'am sir, ang mga subject natin after or. Pag either or, neither nor, not only but also, ang mga subject natin after or, after nor, at after but also. So here, the students, plural subject. So plural verb tayo here. Okay? Singular, plural, singular, singular, plural. Oh. Ano yung sagot natin? Walang tayo kay letters? A, C, D. Tanggal na yan kasi singular yan. Oh. Neither the teacher or nor the students. Ayan. Oh, anong ano natin dito? Anong sagot? Okay, very good. Oh, 'di ba? Pwede namang have been ready for the exam. Pwede din letter E. Letter B pwede din R. Okay, pwede din siya. Kaso lang, ano nga ulit ang isasagot natin? Oh, anong ulit ang isasagot natin? Yung yes, letter B tayo. Doon sa nauna tayo na tamang sagot. Doon tayo, okay? Ganon yung ano natin, rule natin diyan, mga ma'am sir ha. Yes po. Okay, ayan. Sige. And then, of course, yeah, wala naman pong time indicator dyan na like for 10 years, time indicator or time expression. Kasi present perfect, this is present perfect. Dapat may time indicator na for 10 weeks, mga ganon. Okay, ayan. Or for the whole month, okay? Or in a month, mga ganon. Pag ganong if time expression, present perfect isasagot natin. Okay? Okay, sige, sige. Ayan. Pa-screenshot pala mga ma'am sir. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ayan. 147K na. Ayan. Konti na lang mga ma'am sir. And then patapos na rin tayo. Kailangan ko siyang tapusin bago mag 1 hour mga ma'am sir para yung buo yung video na ma-upload. Kasi pag lumagpas tayo ng 1 hour, mapuputol na po yun. Okay? Ayan. Kasi 1 hour lang po inaalaw ni TikTok. Ayan. Sige, dito tayo. What is the sum of the digits of 987? Ayan. O, ano? Okay. Ayan. Sige, sige. Add lang natin yan. 9 plus 8 plus 7. That gives us 24. Di ba po? Di ba, di ba, di ba? So, letter C tayo dyan. Okay? Letter C tayo. Letter C, letter C, letter C. Ayan. Okay na ba? Ayan, nakuha po. Okay, pa-screenshot tayo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 150K na. Ayan, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Oh, last question tayo bago mag-end, mga ma'am sir. Last question tayo. Maraming salamat. I'll be going to post this after ng live po natin. Okay, dito tayo. Last question. Neither the employees nor the manager. O, neither nor ulit tayo. Neither nor. Ang subject natin, the manager. Singular subject. Ayan. So, singular verb na tayo dyan. Okay? Ayan. Singular, plural, singular, base. Ayan, plural. Of course, dalawang singular lang. Dalawang singular. O, anong sagot? Is willing to compromise on the new policy or was willing to compromise on the new policy. Okay, very good. Ayan, letter A tayo dyan. Pa-screenshot. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dito ko po ipopost mismo sa TikTok ko, Ma'am Flayor or Floor, I'm sorry po. Ayan, dito ko po to ipost sa TikTok po mismo. Kaya pwede nyo po, watch nyo din po yung mga previous ko na live sessions, naka-post po yon, okay? Naka-post po siya, so you can watch them also, okay? Ayan. Hindi po tayo, pwede naman siyang was, sir, teacher, pero pwede ang sasagot natin yung unang laging tamang sagot. Okay? Ayan. Sige po. Maraming salamat. God bless everyone. This is Teacher Seppi. See you tomorrow. Baka bukas po, pag may free time ako in the morning, I will be going live at 10 a.m. Okay? Ayan, 10 a.m. pwede ako mag-live bukas. Pag may time, pag may pag wala akong preparation for the material sa paid group natin. Ayan, sa mga gustong sumali sa mga gustong sumali po doon sa promo natin. Ayan, eto po, naka-promo tayo mga ma'am sir Naka-promo po tayo ng 300 for today only, okay?
300 from 700. Daily coaching po yan on 8 to 9 p.m. po. Tapos weekly mock test po yan mga ma'am sir, nasa 172. 220 questions po yung per mock test natin every week. Tapos 4 days na final coaching. Teacher Sepi, paano po yung mga previous session? Mapapanood nyo din po yun kasi nire-record namin ang lahat ng mapapanood nyo po kasi nire-record namin po ang lahat ng live session namin. And then, yung mga yung mga mock test teacher, pwede pa namin masagutan yung mga na-post na yes po kasi andun po sa group natin naka-post lahat ng links. Okay? Ayan. Paano po mag-avail? Message nyo lang po ako ng CSA 300 dito po sa Blue App. Di ko po pwedeng banggitin yan mga ma'am sir. Dito sa Blue App, ayan, yung may 1.3 million followers, yan po ang Blue App page si Teacher Sepi. Okay? Ayan. Follow me mga ma'am sir. Follow nyo din po ako para ma-notify kayo every time na magla-live ako. Follow me, follow me, follow me. Okay? Ayan. Sige po. Maraming salamat. God bless everyone. This is Teacher Sepi. See you tomorrow. Stay safe everyone.